Okay, so ito mabilis lang na ano, video about sa paggamit ng Fibo. So, bakit ba natin ginagamit yung Fibo na to? Dito katulad ng ordinaryong Fibo na usually kasi yung ordinaryong Fibo ganito. So, pag maghanap ka ng high-low, let's say, the ordinaryong Fibo ordinaryong Fibo maghanap ka ng high-low. Ito, bawa niyan, high-low. Tapos of course, kapag meron kang tradable trades within this range or area, pwede mo gawin. Diba? Typical. Diba? So, katulad yan, may DC dito, buy ka, TP ka dun. Kaya, tapos sell ka dito, TP ka dun. Or buy ka dito, TP ka dun. Sell ka dito, TP ka dun. Ito yung traditional na Fibo. Diba? So, alam mo na, TP tsaka exit points yung mga Fibo levels. Kaso lang, masyado maliit yung pips na ganito. Kaya hindi ako kasi masyado interesado sa ganong pips na maliliit. So, itong Fibo na to na natutunan ko to sa isang teacher sa Brunei. Combination na siya ng expansion tsaka ng Elliott wave. Isa sa mga tinuturo sa mga higher levels. And I think big deal naman. Alam mo naman sila, ginawa lang nilang parang special. Pero basically, you're just still going back to basics pag ite-trade mo to. Okay? Kasi etong DC Fibo na to, na may kasama ng Elliott wave tsaka expansion. So, paano ba siya gagamitin? Diba? Dali lang naman. So, gagawin mo muna, itong Fibo, edit mo. Lagyan mo ng 205. So, maglagay ka ng level 205 point, ay, 2.05. 05. Tama ba? Teka lang. Yun, nagkaroon na. Aha. Tapos, lagyan natin dito, 205.5. Something like that. So, para makita mo yung mga price level, para pag nag-TP ka, alam mo na, lagyan mo ng at saka eto. Kita mo? Ay, mali. Teka lang. Tigising ko. Yung mabuti ito Yung 205, ba't natin nilagay? Yan yung kalahati ng 161 saka 261. Sorry. At percent. Ayan. Walang at hashtag percent. Ano ba? Hindi ko makuha. Yan. Ito pag ayaw pa. Ay! Ayaw pa din. Teka lang, ulitin ko. Check ko lang isa kung ano. Okay, nagkamali. Ganito lang. Lalabas natin yung price kasi para pag tumapat to, alam mo na anong price level yun para doon ka mamag-TP. Hindi mo na kailangan pang i-manual na drag mo to, tapos lalagay mo doon, para makita mo yung price para sa TP. Okay. At percent dollar sign. So, lalabas yung price. Di ba? May TP ka na doon. Alam mo na yung so lagyan na natin yung 261, 205, saka 16100. Ayan pa yan. Sorry. Ulit. Okay, so 100, lagyan natin dugum. 161, lagyan natin dugum. 261, lagyan natin dugum. Sa inyo lang to,
Para ano, tayo muna. Okay? Oh, ha? Alam mo na yung mga TP points. Alam mo na yung price level. If ever mag-TP ka. So, I repeat, sa atin lang muna itong mga sir. So, natutunan ko dun sa isang teacher ko sa Brunei. Ito lang. So, paano ba to? Madali lang. Maghihintay ka ng swing high, swing low. So, katulad dito, let's say, bumaba siya. Yung 100% dito sa tuktok. Tapos, yung 261 dun sa dulo. Kita mo? 261 dun sa dulo. Ay, umakyat hanggang 205. And may confluence siya ng factors dito. Diba? DC yan. Swap level. See? So, ang secret lang dito is dapat itapat-tapat mo lang yung mga mo sa mga DC zones. Okay? Yung mga levels mo para hindi malalayo masyado. See? So, katulad yan, nag-break na dito. Ay, nag-break. Tumama dito. So, pwede ka mag-sell hanggang dito. Mas malaking TP. Diba? Mas malalaki. Malakihan take profit. Okay. So, diba ganyan? Nag-start ka dito. So, nakita mo na 205, nag-start pala tayo dito. So, yan. Just have to make sense out of it. Okay, malalaki yung TP kasi ito. Hindi ako masyado interested dun sa konting TP o konting pips. So, yan, 205. From 205, pag tumatama dito yung price, most of the time, diba, tatama siya hanggang dito. Pero bago mo gawin yan, mag-sell ka dito, dapat may confluence of factors, katulad yung may DC dito. Okay. And then, of course, bumaksak siya, bumutas hanggang 423.6. Ngayon, madalas ginagawa ko, pag nag-retrace sa 205, katulad niyan, nag-retrace doon, i-adjust ko to doon. See? Diba? Pagka-adjust ko, kita, galing to dito, diba? Galing dito sa area na to. Nag-retrace siya sa 205.5. Yung retracement na yan, hihilahin mo tong 100. Diba? Kaya ko pala ito naalala, itong ganitong Elliott wave. Dahil kay Alex nung Sunday, sa Conchac, naalala ko bigla, may binanggit sa Elliott wave. Tapos naalala ko, meron pala ako alam doon sa Elliott wave. Better revisit natin yun, yung lesson ko doon dati. So, katulad yan, di ba? Alam mo na ito yung price. Adjust mo na lang, of course. Adjust din. Adjust mo, lagyan mo lang ng dapat nakatapat sa mga DC para alam mo yung areas na yun. Yan. So, katulad yan, 161, 261. Most of the time, ganito nangyayari. Kahit di mo na actually isama itong 205 eh. Pero, nasa sa'yo na option mo yon. Pero ganito lagi. From 161, pag nag-retrace sa 161, katulad din ng ginawa na dito, di ba? Nag-retrace siya sa 161, pupunta siya lagi sa 261. Okay? And from 261, akit siya hanggang 161. And from 161 again, babaksak siya hanggang 261. Okay? Ganun lagi yung movement nito. So, katulad yan, di ba? Basic rule. From here, retracement, tinira mo to sell hanggang dito. And from here, nag-buy ka hanggang dito. Kung gusto mo, hanggang 205 lang. Tapos from 205, dahil may DC doon, let's say, medyo, aggressive. From 205, tinira mo hanggang doon. And from here to here, to here, to here. Then, umakyat. From 161, nag-sell ka hanggang, again, 161. Ganun lagi, guys. Naglalaro siya 161, 261, 261, 161. Ngayon, bakit? Kasi DC yan. Alam niyo may market, it's a big DC. Okay? Ngayon nangyayari. So, laro siya doon. Diba? So, eto magkakasama na dito expansion, retracement, saka Elliott wave. Kailangan mo lang talaga ma-master. So, katulad nito, binuters niya yung 261. Most probably, babaksak siya hanggang 42361. Okay? Pwede mo na ma-adjust kung gusto mo. Katulad yan. Diba?
from here, yan ka, in-adjust mo dito, dito. Dito na lang. Pareho rin naman eh. So, kitang-kita mo na from 161, di ba? Nag-205 siya dito, tumama. Nagli-linger siya. Di ba? May possibility na mag-BRT muna siya dito or mag-zero sum. Di ba? Before siya tumuloy ulit sa 261. Okay. Madali naman, nagigets siya naman to eh. Parang, alam ko na matatalino kayo. Kaya matatalino ng tao. Okay? So, again, galing siya dito. Nag-start tayo dito, correct? First step, maglalagay ka ng high-low, tapos ayusin mo lang. Dapat nakatapat-tapat sa DC. And then, maghintay ka ng retracement. See? Nag-retrace sa 205. Pagdating sa 205, diba, i-update mo to. Drag mo dun. And then, makikita mo na, jug. Okay, naglaro dun yung prices. Alright. Sa atin lang muna to ha, mga Pepal of the Philippines. Pwede naman share sa mga friends niya. Okay. Alam naman ako. Mahilig ako mag-share. So, ganyan, di ba? Basically. So, anong purpose ng 205? Yung 205 kasi, ayan yung middle range most of the time. Ito yung tinatawag nila, pivot. If hindi kayo familiar sa pivot, i-google nyo na lang. Kung hindi kayo familiar sa Elliott Wave, then i-google nyo na lang. Yung mga sinasabi naman dito sa pivot, nag-recreate lagi yung market ng pivot sa 50%. Sa traditional Fibo, ito yung 50%, yung 205. See? Nakikita nyo? 50%. See? Ding. Diba? Sa traditional Fibo lang kasi, medyo maliliit ang mga makukuha mong peps. Ito. Saka, pag nilagay mo sa traditional Fibo, kailangan pa maglagay ng ano dito, expansion. Expansion din dito. Ito lang medyo advanced dahil kasama dito Elliott Wave, expansion, saka pivots. Kailangan mo lang mga kabisado. Alright. So, katulad yan, nag-retrace ulit sa 161. See? Pwede mo to update. Hilahin mo to. Boom. See? Then, tumama sa 205. Alright. From 205, aabot na naman siya sa 261 kapag bin-rate niya yan, mga sir. Diba? And, ganun lang din naman. Let's say, punta tayo sa, ibang pair. Halimbawa, Euro-USD. Apply natin tong pag-usapan natin. Again, from here, tayo ng diba, D1 muna. D1. I-top-down analysis ba? Dito, sa D1, ito yung high. Then, nandun yung low. Update ko lang. Alright. See. So, yung price, naglaro lang doon sa area ba ng 205 ba? Diba? Update ko lang mga sir. Let's see the look. High to low, low to high, high to low. Okay, tinapat-tapat ko lang sa mga DC. Para maayos-ayos ba? Kasi inaayos-ayos dapat to, nakatapat-tapat dapat sa DC. So yan, kita natin here, from here, itong DC, umakit siya hanggang dito sa 205. And from 205, naglaro siya. And dito, so baba siya. And kung titignan, may confluence dito ng DC. Okay. Kung lalagyan natin itong swing high, swing low, from here to there. Alright. Yung 261, ito kita yung 261, para sa kanan yung 205. Pivot kasi yung 205, guys. Ayun po ay ang pivot. Medyo advanced yung pivot. Google yun na lang ha. Delete ko muna to ha, para kita natin. So, yan. Itong etsura niya. Update din. So, yan. Diba? So, kung nasa lower time frame ka ba? Lower time frame ba? Ayos lang. See, ganyan ang itsura niya mga sir. Lower time frame, ayusin na lang yan. Lower time frame tayo. H1. Sa H1,
swing high, swing low. O sige, tirahin natin to. So, let's say, ito yung naisipan mo. Drag that one. And naglaro siya doon. And medyo from here, see? Try siya 161. Umabot siya sa 261. And umakyat siya. Ayusin lang natin. Mas malaking swing yung kunin natin, guys. Kunin natin mas malaking swing. Tulad yan. See? So, from here, 16261, mag-try siya na naman sa 205. So, pa-update natin to, 205. Update natin siya. Pabaksak siya agad doon. Okay. So, confluence niya to. Area na to. Okay. For a long-term approach naman, let's say, kunin natin swing high, swing low nito. Dapat mo sa 261 yung pinakatuktok. Yun. See? Pinakatuktok 261. Adjust mo na lang sa DC. DC area ba? Adjust sa tuktok. Alright. Ito etsura niyan mga sir. So from 261, binutas niya 205. Betray siya dito. Diba? May DC doon, of course. And then, bumaba siya hanggang dito again. And alam naman natin, meron DC dito. So, umakyat siya hanggang dito. Ayusin mo na lang to para magtapat-tapat. Diba? Sila po ay, yun, mas maganda. Ayusin nga natin para mas maganda-ganda. Yun, di ba? So, see here, 423, umaksak, 261, 161, umangat hanggang 261, from 261 hanggang 205. And of course, confluence of factors. See? Maka-confluences. Yan naman on the long term. So, kung bababa ka sa H4, baba pa siya hanggang doon sa H1. Hanggang doon pa din, mga sir. Diba? So, remember, ulitin ko ulit, yung first step, maghanap ka na swing high, swing low. Kunin natin to ha. Swing high, swing low. Yun. 261. Tumapat hanggang doon. See? And pwede mo adjust. Just to make sense out of it. See? Sa lower time frame, ganoon din. Pag nasa H1 tayo, hanap ka ng swing high, swing low. Masarap kasi itong ginagamit pag trending eh. Saka ranging na pro-project mo mga sir. So ito, teka lang. High, swing low. Hanap tayo dito. Ito. Alright. See, 261. Tumama doon sa 205. Umakyat. Hanggang 423. From 423, alam na. Pumasok doon. Sell hanggang kung conservative ka, 261. Diba? Hanapan mo ng confluence. Yan. Yan. Nothing fancy pa rin naman. Hanapan mo kasi ng confluence to eh. Alright mga sir. So kung hindi mo siya tinanggal, kitang-kitang naglaro pa rin siya dito. Ha? Siguro para tatanungin nyo, sir, paano malalaman kung valid to or not, diba? Kasi pwedeng hindi mo siya tanggalin kung na-interpret mo naman eh. Diba? Pero gusto mo kasi malalaki mga TP. So, kung natapos ka na dito, diba? Katulad yan, itong area na to, pwede mo nalagyan ng bago.
siya lagyan dito. Kasi may high-low na yan eh. See? Meron tayong bagong 261, 2161, 205, 261 to 205. Then umakat siya uli hanggang dito sa area na to. Then umaksak. Alright. And then pwede mo i-update kung gusto mo. And kita mo na naman dito. And syempre, kapag binrate ang mga areas na to, katulad nito, diba, binrate itong 100 to 161, DC yan. Take profit mo, of course, kung sa next na 205. Eh, kung binrate to, take profit mo naman to. Paglaro-laruan nyo na lang, okay? So, medyo mahaba na yun. Kayo na bahala. Pag-aralan nyo mabuti. And thank you very much. And pag-aralan nyo mabuti ito, sa atin lang muna. Okay, bye-bye.